Mga kababayan, gising! May bulong-bulungan dyan sa Senado at sa matataas na opisina ng pamahalaan. Mag-blind item muna tayo para uminit ang dugo ninyo ngayong umaga. Sinong, sinong itong opisyal na akala mo kung sinong balat sibuyas at nagmamarunong sa batas? Pero ang totoo, panic mode. Ngayon, dahil walang maikargang kaso laban sa isang tapat na mambabatas, ang bulong sa akin ng mga sutil sa Senado, pilit daw naghahanap ng butas, pero tiklop ang tuhod dahil natatakot sa bagsik at impluensya ng isang malaking organisasyong pangrelihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Truth bomb, hindi na natin patatagalin ang hulaan. Walang iba kundi si John Vic Rimulya at ang kanyang mga galamay na pilit pumuposisyon habang si Erwin Tulfo naman ay banat ng pulisiyang no work, no pay. Ay hindi siya po nagpupush pala na tila sumasakal sa sikmura ng ordinaryong manggagawa. Pero teka, ano nga ba ang legal genius at matapang na paninindigan ni na Senador Bato de la Rosa at Caro Dante Marcoleta dito? Bakit sila ang pinupunteriya ng mga tuta ng administrasyon? Pues, huwag kayong kukurap. Ilalabas na natin ang mga ebidensya at mga pag-i-share din po natin yung news na yon at ang mga deep explainer natin. Isulat ang inyong mga komento sa chat section, sa comment section din ating babasahin yan sa mga susunod na araw. Pero bago natin pasabugin ang mga dokumentong mga news na yan, ang mga deep explainer na yan, hawak ko ngayon gamit ang ating StreamYard screen share. Gusto ko munang magpasalamat sa inyo, no? Wala na palang screen share. Gusto ko po magpasalamat sa inyo. Almost 23,000 na po tayo. Ang goal po natin ay 100,000 subscribers. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Ganyan katindi ang labanan ngayon. Gigipitin ka sa media, gigipitin ka sa pondo, pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. We are on the road to 100,000 subscribers to show the strength of our community. Join us. Ang bawat piso, ang bawat membership ninyo or bawat views ay bala natin para mapatantiling libre at independent ang pamamahayag na ito. Mag-subscribe na, pindutin ang join button at kita-kits tayo sa exclusive chat area sa loob ng laban. Salamat salamat at tuloy ang ligaya. Okay mga kaibigan i-share ko lang po sa inyo ito. Okay, mga kaibigan ayan po. Ayan si Erwin Tulfo. Ay, nako Erwin. Okay, tignan nyo itong hawak nating news Talagang sabi rito sa balita, pilit na iniignay si Senador Bato. Mali pala, si Erwin Tulfo po, no? Talaga namang yan, no? Ang balita po diyan ay si Erwin Tulfo ay nagpupush po sa no work, no pay sa mga key government officials. Pero alam naman po natin na talaga namang po yan, no? Pinupush niya po yan dahil yung no work, no pay sa government official, hindi po sa ibang yan, kundi sa isang senador, no? Yung walang ibang senador po na yan ay si Senador Bato de la Rosa. Alam naman po natin na nagtatago si Bato de la Rosa. Hindi dahil po gusto niya, dahil po sa injustice na ginagawa sa kanya ng gobyernong ito, no? O tingnan niyo itong hawak nating balita, no? Sabi rito, pilit na iniugnay si Senador Bato at Senador Marcoleta na kung ano-anong issue. Heto ang tanong ng henyo. Kung may kaso kayo, nasaan ang warat? Nasaan? Wala. Bakit? Dahil walang kaso. Peke.
Plunder daw? Wala po yan. Alam nyo, sinasabi po ni Senador Marcoleta yan dahil nga po naman, dahil po, okay? Yan, dahil nga po naman, inaan lang legal genius po ito. Ina-anticipate lang po niya, no? Ay nako, mga utak politiko talaga, no? Si Senator Bato de la Rosa, hinarap ang ICC, hinarap ang mga bumabatikos ng nakatindig ang balahibo dahil alam niyang para sa bayan ang giyera sa droga. Si Marcoleta, pagdating sa batas, utak henyo yan. Hindi nyo pwedeng paikutin sa mga technicality. At heto pa ang malupit. Tinatantya ngayon ng mga kritiko kung anong gagawin ng Iglesia ni Cristo o INC. Bakit sila takot? Kasi alam nilang kapag si Marcoleta ang ginalaw nila ng walang basihan, parang ginalaw na rin nila ang milyong-milyong Pilipino na naniniwala sa hustisya at katotohanan. John Vic, marunong ka pa ba sa batas? Huwag mong gamitan ng political strategy, ang institusyon ng hustisya. Kung walang ebidensya, manahimik na. Please. Okay. Ayan, no? Ayun nga po pala yun. Ngayon, dako naman tayo rito sa isa pang sikat ngayon, si Erwin Tulfo. Ito nga po yun, no? Yung sinasabi natin kanina. Ayan. Yung no work, no pay. Okay. Okay, mga kaibigan. Ayan, si Erwin. Nasa si Erwin yan, no? Si Erwin, Naku po, talaga nang iitriga pa eh. Ngayon, dako naman tayo rito sa isa pang sikat ngayon, si Erwin Tulfo. Sikat ba? Sinusulong daw ang mas mahigpit na no work, no pay policy sa ilang sektor. Mga kababayan, lalo na mga OFWs natin na nagpapadala ng remittance at ang mga lokal nating manggagawa sa isang kahig, isang tuka. Makatarungan ba ito? Sa panahong mataas ang inflation, mataas ang presyo ng bigas, ang isusulong mo ay no work, no pay? Paano kung nagkasakit ang manggagawa? Paano kung may emergency? Mahirap po yung no work, no pay. Akala ko ba kayo ay para sa mahihirap? Akala ko ba boses kayo ng masa? Bakit ngayon ang mga panukala ninyo ay tila pabor sa mga dambuhalang korporasyon at laban sa mga karapatan ng mga ordinaryong empleyado? Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng mga tulad ni Marcoleta at Bato sa Senado. Ang mga taong may totoong backbone, hindi yung papogi lang sa harap ng mga kamera. Pero kapag sa batas na ang pinag-uusapan, ang masa ang dehado. Mga kaibigan mga dati po nagbabasa po ako ng mga komento, no? Talagang galit po ang masa sa gobyerno eh. No? Mag-comment po kayo, i-share nyo sa ating bayan, no? Ang inyong mga saloobin para makita ng buong Pilipinas kung sino po ang tunay na nagtatrabaho at sino ang nagpapakitang tao lamang. Okay, balik na po tayo sa ating buong muka. Okay, mga kaibigan po matapos nating makita ang mga ebidensya, basahin ang mga batas at pusisiin ang mga galaw ng mga tradisyonal na politiko. Narito na ang ating pagtatapos, no? Oras na para sa hatol nilaan. Ang hatol ng henyo sa araw na ito, ang hustisya ay hindi parang damit na isusuot mo lang kung kailan mo gustong magmukhang malinis sa publiko. Kung wala kayong totoong kaso kina Bato at Marcoleta, huwag niyo nang idaan sa ingay at pananakot. At para sa mga nagpapanukala ng mga batas na antay-mahirap, tandaan ninyo, ang kapangyarihan nyo ay galing sa boto ng masa, kaya huwag niyong subukan ang pasensya ng mamamayang Pilipino. Mga kaibigan huwag po kayong lambing lang, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating pag-abot sa 100,000 subscribers. Akong inyong kasama, si Lan po, laging handa, walang takot na nagbabalita. Ito ang #WalkWithLan. Bye-bye po! Maraming salamat.